Nagpaplano ka ba mag-travel solo? Pues, para sa iyo yung video to. But before that, Ryan nga pala. Dati na akong umaalis-alis kasama yung family ko, friends ko. Pero sobrang dalang lang noon. At hindi pa ganon kahalaga or hindi ko pa ganun nabibigyan ng importansya yung pagka-travel. Pero nung nagkaroon na ako ng work, syempre, nakapag-provide na ako para sa sarili ko. And at the same time, yung sa pag nasusustain ko na yung pagta-travel. Ayun nga, gusto ko ma-explore yung mga lugar na pinupuntahan ko. Syempre para mas makilala yung mga tao, and malaman kung paano yung pamumuhay nila. Yung mga gusto kong pinupuntahan is yung mga liblib na lugar. Pero pag may mga kasama ako, hindi ko siya totally nagagawa. Kasi may iba silang gustong may mga iba silang gustong puntahan. Usually sa kanila gustong puntahan yung mga sikat na places, gano'n. So wala namang problema doon. Sa akin, mas preferred ko yung wala ganong tao. Ginagawa ko, pinupuntahan ko siya, pero sobrang saglit lang ako. Parang dinadaanan ko. Kaya ayun, naisipan ko mag solo travel. Kasi pag solo ka, sarili mong time. Wala kang inaantay. Wala rin nag-aantay sa'yo. Alam mo yun, kumbaga hawak mo yung time. Hindi ka nagmamadali. Isa nga doon ay nung pumunta ako ng Cagayan de Oro. At nagstay ako ng 6 days at i-explore yung lugar gamit yung nirentahan kong motor. Oo, nakakatakot. Pero minsan kailangan mo lang din talaga harapin yung takot mo. Kasi yung fear naman andyan Kasi kung hindi mo talaga siya magagawa. At tingin ko, habang buhay ko siyang pagsisisiyan kung never ko siya gagawin. Oo, uncomfortable siya, pero once na na-realize mo na yung growth mo to that experiences ay sobrang nag-increase, mas magiging maganda yung relationship mo with yourself Mas ma-appreciate mo yung mga bagay mo. Magiging thankful ka for that experiences. Kasi, ibig sabihin, pag uncomfortable situation, mas dun ka nag-gain ng experiences Kaya para sa akin, normal yung fear. Kasi, usual nakakatakot naman is yung mga hindi mo pa naranasan. Hindi mo siya ginagawa like on a daily basis. Para maging komportable ka dun, kailangan mo siyang ulit-ulitin gawin. Like yung pakikipag-usap sa mga di mo kilalang tao. Dalawa lang naman yung mapagtatanungan mo, either your fellow traveler or mga lokal. So sila lang naman. Ako nga, parang nagkaroon ako ng what if i-judge ako ng mga to. Late ka sa flight. Minsan nga, mamimiss mo yung mga friends mo na usually mo nakakasama sa mga travel. Kaya ka mag-isa, kaya nga siguro mapapwersa ka na i-priority yung sarili mo. Siyempre, ang pinaka-importante ay mas makikilala mo yung sarili mo. So, kung natatakot ka, accept it. Pero, huwag mo hayaan na hanggang doon lang. It's either mag-i-stay ka doon sa takot o gagawin mo yung gusto. Saka alam mo mas mag-grow ka doon. Hindi ka magiging static. So, medyo nag-overshare na tayo. Topic na lang natin yun sa ibang video. So, for more videos, please like and follow. Let's go!